我想叹气，感到你是委屈，我会相信。Xiaoyu, pwede bang humingi ng favor? Aba, oo naman. Mag-date tayo. Bukas alas 10. Si Shimen, nakita niyo ba siya? Hindi namin alam. Sabi niya kanina meron daw siyang gagawin. May bago daw siyang prospect. Bagong prospect? Hindi yun po pwede. Taomingse, baka kung anong mangyari, kailangan mo akong tulungan. Uy, kailan kayo nagkabalikan? Di namin alam ah. Lay, mukhang may lumagpas na namang balita sa atin ah. Ano nga bang sinasabi mo? Oo nga pala. Si Shimen yung playboy niyong kaibigan. Niyaya niya si Xiaoyu makipag-date sa kanya. Pero kasi kabe-break pa lang niya. Paano kung madala siya sa bola ni Shimen? Sigurado masasaktan ulit siya. Sige na naman, please. Eh? Bigla yatang nagbagong taste niya. Sansay, ang mabuti pa, ganito na lang. Total, dalaga na naman si Xiaoyu. Hayaan mo na siyang turuan ni Shimen ang dapat niyang matutunan. Daming si utang na loob naman. Pigilan natin sila. Sansay, huwag ka na makinig kay Mitsuo. Alam na ni Shimen kung ano ang tama at mali. Hindi pwede. Hindi ko yata kaya sigmuray na kasama ni Xiaoyu yung Shimen na yan. Paano kinabukasan niya? Daming nakikiusap naman ako. Pigilan mo naman si Shimen. Kasi... Hindi niya pwedeng gawin yun. Sansay, kahit F4 kami, meron kaming sariling desisyon. Ase, huwag mong sabihin makikialam ka sa kanila. Ano? Hindi ko magagawa yun. Ase? Oo, sige, ganito na lang. Pasusundan ko sila para alam natin ang nangyayari. Okay ba yun? Ba't mo sila pasusundan? Ano ka ba? Ano bang akala mo sa kaibigan natin? Masamang tao? Pasusundan lang natin. Hindi natin sila guguluhin. Lay, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo, okay ba? Kaibigan ko ang Italianong may-ari ng cafe. Madalas ako dito kasi tahimik at relaxing. At talagang genuine na kape rito. Gusto mo tikman? Bakit hindi? Ano gusto mo inumin? Ikaw na lang ang bahala. Hindi ko alam ang orderin ko. Ako na ang order? Sige. Sir? Espresso. Ano sa palagay mo itong date natin na hindi nakikita rin na Sanchay at Domingse? Umepekto kaya? Nasabi ko na tong date natin sa kanila. At siguradong sa ugali ni Sanchay, pipilitin niyang alamin kung nasan tayo. Pero para mas kabahan siya, tawagan mo siya ngayon. Tawagan ko? Pero Shimen, kasi hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Kinakabahan ako, baka mahalata. Yung itinuro ko, yun ang sabihin mo sa kanya. Alam mo, sa ugali ni Sanchay, siguradong matataranta siya. At hindi yun maghinala sa atin.
Hello, Sanchay? Alam ko na yon. Hindi magandang pagkakilala mo kay Shimen. Pero sana naman bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Pabayaan mo ko makipag-date sa kanya. Alam mo namang hindi maganda ang pinagdaanan kong relasyon, hindi ba? Sigurado makakatagpo rin ako ng tamang lalaki. Yung tungkol naman kay Shimen, huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako na kahit na medyo playboy siya, ang mga sinasabi niya ay totoo. Ha? Teka, hindi pwede, Sanchay. Hindi mo kami pwedeng istorbohin sa date namin ngayon. Oo, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Kung sakaling may mangyari sa aming dalawa ngayon, isipin mong ginusto kong mangyari yon. Responsibilidad ko ang aking sarili. At syempre, sa aking kaluluwa. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Sana maintindihan mo ako. Bye-bye. Sa maniwala ka at sa hindi, kapag sinabi mong huwag siya mag-alala, lalo siya mag-aalala. Ano naman ang susunod nating gagawin? Anong gagawin? Basta mag-enjoy ka lang sa date nating dalawa. At ako nang bahala sa iba. Sigurado magiging maganda ang resulta. Kailangan ipakita natin sa kanila ang dapat na ginagawa nila. Tommy, sir, sigurado ka bang sinusundan sila nung kinuha mong tao? Oo, sigurado ako. Ang kulit mo naman eh. Nakontak ko na sila, hindi ba? Sigurado ka ba talaga? Sinabi na nga sigurado ako. Ano ka ba? Teka, alam mo bang sinabi sa akin ni Xiaoyu, ang sabi niya, kung may mangyari man sa kanilang dalawa ngayon ni Shimen, isipin ko daw yun na ginusto niya. Tingin mo may mangyayari kaya talaga? Sabi pa niya, siya ang bahala sa kanyang sarili at sa kanyang kaluluwa. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko maintindihan. Hindi ka ba natutuwa? Sinusuportahan lang ng si Men si Xiaoyu. Isa pa mahusay ang si Shimen. Hindi magsisisi kaibigan mo. Ibig mo sabihin si Xiaoyu at Shimen, posible ngang gawin nila yon? Lahat ng tao gustong gawin yan. Kung ako nga gusto ko. Kaya lang kasi nahihiya ako. At gusto ko gawin yun sa taong mahal ko. Hindi ito ang oras para pag-usapan yan! Subukan mo ulitin yung lagot ka sa akin! Wow, ang gaganda naman ito. Gusto mo ba talaga ang mga yan? Aba, oo naman. Alam mo, espesyal ang mga yan. Maganda tong may design ng bulaklak. Gusto mo ba talaga yan? Kung ganun, bibilhin ko. Hindi na kailangan. Ano? Gutom ka na ba? Oo, tama ka. Cake lang kasi ang kinain ko kanina. Tapos maghapon tayo naglakad, kaya talagang gutom na ako. Subukan mo ang pasta, masarap. Pero syempre, umorder ka ng gusto mong kainin. Huwag ka mahihiya sa akin. Sa totoo lang, buong araw na ako nahihiya. Isa pa, alam mo, ngayon lang ako kakain sa ganitong klaseng restaurant. Mukha yatang mahal ang mga pagkain dito. Huwag mo isipin yan. Isipin mong ginawa ko ito dahil pumayag ka makipag-date sa akin. Umorder ka na. Masarap ang wine na yan. Tikman mo. Xiaoyu, ipakita mo excited ka. Para yung lalaking nandun sa labas, sabihin sa kanila kung ano nangyayari sa atin. Shimen, alam naman nating dalawang katotohanan na malaki talaga ang agwat sa buhay ni Sanchay at Dao Mengse. Kailangan nilang kalimutan ang kalagayan nila sa buhay para makapag-adjust sila. Bukod doon, ano pa kaya magiging problema nila? Si Asi hindi naman masama ang ugali niyan. Minsan nga lang may pagkabayolente.
Siguro hindi niya lang alam kung paano i-express ang nararamdaman niya. Kaya madalas hindi siya maintindihan. Ang totoo, mahal na mahal niya si Sanchay. Naniniwala akong hindi niya pababayaang mawala ang babaeng mahal niya. Simen? Hindi mo rin ba pababayaan mawala ang babaeng mahal mo? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang tanungin ka ng ganon. Mukhang masarap ang pagkain dito. Halika na, simulan na natin. I'm a good man, but not a good person. Alam mo, para sa akin, may expiration date ang mga babae. Mga 1 linggo lang. Ano? Sweet sila si isa't isa tumiinom? Ano? Umiinom sila ngayon? Siguro may balak siyang lasingin si Xiaoyu. Huwag niya sabihin mayaman siya at dadaanin niya sa mamahaling restaurant. Teka. Hindi ka may pera siya, magagawa niyang gusto niya. Hello? Ano bang pinag-uusapan nila? Sigurado akong binubola niya ngayon si Xiaoyu. Huwag mo silang pababayaan mawala sa paningin mo. Maliwanag ba? O sige. Nakakainis talaga yung kaibigan mong yon, papaero. Kung mo ba mayaman siya, gagawin niya na yun kay Xiaoyu. Hindi pwede yun. Para sa'yo. Ang sarap na pagkain, ha? Kaya kumain ka na. Hayaan mo sila, ang intindihin mo, ang iyong sarili. Kumain ka ng marami. Payat-payat mo na. Hindi ako payat, no? Ano bang hindi? Nung pinapanood natin ng Meteor Shower, iniisip ko nung niyakap kita, ba't di ko man lang naramdaman ang dibdib mo? Bastos ka talaga! Ayoko ng ganyang itsura. Ngayong tayo, ayoko makitang payat ka. Pakiramdam ko kasi nahihirapan ka. Hindi naman ako nahihirapan. Isa pa, maliit lang naman talagang dibdib ko. Sige na nga, kakain na nga ako. Nakakatuwa naman, inaalala niya ang kalagayan ko. Samantalang ako, hanggang ngayon, at simula nung maging kami, hindi ko man lang nagawang mag-isip ng para sa kanya. Opo sir. Pagkatapos po nila mag-dinner, dumiretso na po sila sa Maple Hotel. Kumuha po sila ngayon ng isang kwarto, room 601. Miss, room 602 please. Sige po ma'am, i-check ko lang. Available po ang room 602. 5,000 po a night. Cash po ba o charge? $5,000? Yes ma'am. Ako si Tamingse. Bigyan mo sa kanya yung room. Sige po, ngayon din po sir. Si Mr. Seaman ba naka-check-in sa room 601? Opo sir, nag-check-in po siya ngayon. Pero nagbilin po na lalabas muna siya. Miss, pwede pakibilisan lang? Yes ma'am. Hoy! Ano ka ba? Nasa kabila lang ng pader na to ang kwarto ni na Xiaoyu at Shimen. Tigilan mo na ang kalokohan mong yan. Kami ang may-ari nitong hotel. Hindi ito cheap na hotel. Kaya imposible mo sila marinig dyan. Talaga? Hindi ko umuwi sa inyo itong hotel at ito ay $5,000 a night, pwede na magdala ng babae ang kaibigan mo at kumuha ng ganitong kwarto. Bakit pa ganyan kayo mayayaman? Ano ba? Nakikipag-away ka ba? Lumabas daw si Shimen. Ibig sabihin okay pa si Xiaoyu. Dapat siguro puntahan ko na siya at pauwiin. Pero ang sabi naman ni Xiaoyu, pagbigyan ko raw siya. Ano sa palagay mong gagawin ni Shimen? Gagawin niya yung madalas niyang ginagawa. Ano? Ano ba yung madalas niyang ginagawa? Marami siyang inihandang sorpresa para dun sa babae. Yun ang dahilan kung bakit hindi makatanggi sa kanya mga yun. Anong klaseng sorpresa? Tulad halimbawa ng champagne, tapos magbibigay siya ng bulaklak at chocolate. Yun ba mga bagay na gustong-gusto ng mga babae? Sino yan? Good evening, sir.
Hindi kami nag-order nito. Room 602 to. Sigurado ka bang dito yan? Excuse me, pero pwede bang pakicheck mo muna sa ibaba? Teka muna, sandali lang. Oo, tama ka. In-order nga namin yan. Pakipasok mo na lang. Salamat, sir. Sige, dito na lang. Thank you, sir. Teka, hindi kaya ito... Yan nga ang kalokohan ni Shimen. At yung room boy nagkamali ng dala. Kaya siguradong hindi matutuloy ang magic show ng kaibigan mo. Ikaw talaga. Wow, tingnan mo nga naman may chocolate pa. O di kung ganon, kakainin na lang natin to. Alam mo, ang dami pa dito sa ilalim. Pahingi ako ah. Sandali. Hindi pa nga pala kita nabibigyan ng bulaklak. Oo nga, ano naman? Kung ganon, para sa ito. Salamat. Hindi ba sabi mo marami siyang ginagawang sorpresa? Bukod dito, meron pang iba? Sandali, ako na lang. Isa sa mga sorpresa ni Seaman. Salamat. Napakaganda. Ma'am, sir, baka gusto niyo pong sumayaw. Gusto mo ng soft drinks? Ano kaya ang ginagawa nila? Salamat. Siguradong nag-e-enjoy na sila ngayon sa obra maestra ni Seaman. Pero kung kada 3 minuto nagtatalo sila, tsak masisira ang gabi. Hindi ko alam na romantic ka rin pala. Pero Seaman, alam mo naaawa ko kay Sanchay. Kasi talagang inaalala niya ako, kaya nga sumunod siya sa atin. At nag-check-in pa sila sa kabilang kwarto. Oras na malaman ni Sanchay na nakipagtulungan ako sa yung i-set up silang dalawa, sigurado akong... Hindi lang naman setup ito. Nagde-date din tayong dalawa. Isa pa, hindi masama ang intensyon natin. Magpapasalamat pa siya sa'yo kapag nalaman niya. Sigurado ka? Hanggang anong oras tayo dito sa hotel? Isa pa, hindi natin alam ang ginagawa nila.像个大男孩，风起又日晒，生活自由。